The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. This podcast episode is brought to you by Montesa Medical Group Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free. Hey, what's up? Welcome to Bloomer Babe Podcast. This is your host, Katie. Welcome to the podcast about my life, current news, lifestyle, millennial struggles, and anything under the sun. So, if that sounds like your jam, please stick around. How are you, babes? Kamusta kayong lahat? I'm excited to record this episode today because I have a guest. She also has a podcast. It's also streaming on Spotify. I knew her from Pinoy Memeology podcast. So, sila yung talagang mas connected, mas friends. She's also a fan of Cool Pals and stand-up comedy, which I think the reason why we connected. So yeah, let's have introduce yourself, Martina. She has the podcast name pala is The Original. So if you guys are interested, please check that on Spotify and also YouTube, right? Hi, Martina. Hello, babe. Introduce yourself. Maybe Hello. show a bit of your face on wala yung video niya kasi hindi masyadong okay yung connection niya. Okay, hello sa inyo. Excited na ako dito. Ay, hindi siya available yung yung podcast ko. Hindi siya available sa YouTube. So, Spotify lang. Spotify Okay. lang. So, anong mga topics ng podcast mo pala? Ano siya? About mga buhay-buhay. Minsan nagto-throwback ako about childhood. Minsan naman nasa present, like updates, ganon. Para Random lang siya. mga current news, ganon. Hindi naman. Bala ko rin mag-comment sa mga current events. Pero so far, puro throwback pa lang ako tsaka life updates. Oy, okay yan. Kasi parang meron akong segment before na puro current news lang din yung tinatopic ko. Baka mag-guest ulit kita. Or si Memeology para. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Okay. Sinama mo, riot yun. Diba? For today's episode, siguro we'll start off, what have you done last week, Martina? Na tingin mo na, let's say, anything you've tried that you think is interesting, first time mong ginawa, or what it was, throwback ng week, ng last week mo. Oo, parang magre-recap ako about Recap, last week. okay. Ano siya, wala akong ginawang super bago, pero medyo, kumbaga, baguhan lang ako sa yung parang nakikipag-socialize ako sa katrabaho ko. Kasi hindi ako yung tipong talaga hindi ako social butterfly. Tapos parang hirap na hirap ako meet ng bagong tao, parang literal ako trabaho, bahay. Tapos parang last week, nagyayang katrabaho ko. Nagulat sila, sabi, uy, nag-G agad siya. Yun lang. Parang bago yun sa akin. Saan ka okay. Siguro introvert ka talaga. Here at Montesa Medical Group, we've got innovative approaches for your physical look. Montesa Medical Group, results are gentle, safe, effective, and worry-free. Enjoy your quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Yet to know na rin namin pala tong episode na to. Ano ba, meron ka ba, alam mo ba yung personality type mo? Yung 4-letter MBTI personality type? INFJ, mga ganun. Hindi ko siya. Okay. Parang trinay ko yan i-test dati. Nakalimutan ko lang. Pero pasok ako dun sa yung medyo mahiyain na na side pa lang. Okay. How about zodiac sign? Kailan ang birthday mo? Yan.
Yan, sa guitarist ako. Such ka! Sa Okay. guitarist ako. Ako, Ikaw ba, Leo. ikaw? Leo. Leo? Oo. Oh my gosh. Strong. Strong Teka ka lang. din. Strong din ako, pero kasi strong ka. Diba? Fire sign ka eh. So, alam kong bubbly ka and Oo. go Ang galing. every time. Diba? So, birthday ano, ng Sag. Ano ako December 20 ako. December 20. Okay. Ang lapit Ikaw pala mga sa- July ka. Ay, July August. to August no? August pa. August pa na. Mm. Earlier na ako. Galing. Ang galing mo, kabisado mo yung mga fire Syempre. Ikaw, anong mo? Dati kasi, nung college ako, talagang into astrology ako. Tapos parang naniniwala ako na, ano ba yung personality ng taong to? Parang behavior niya, kinoconnect ko sa zodiac sign. So, Oo. wala Ang na. galing. Pero, Hindi mo pag may namimit kang tao, inaano mo siya, ina-analyze mo siya kung compatible ba to sa akin. Kasi kunwari, yung ganyan. actually, Hindi mo siya iniiwasan inaan. Iniwasan ko okay. kasi ayoko naman siya i-judge dahil let's say Virgo siya, ganito siya, ganun. Hindi. Kasi, Oo, tama. oo. Uy, ang galing mo doon. Maganda. Kumbaga, hinahayaan mong yung natural na flow ng magiging, yung parang magiging relationship nyo ng tao. Diba? Hindi mo siya ginajudge dahil dun sa readings. Diba? Tama yun. Ay! Tama yun. Pero- Parang, kasi parang magkakaroon ka ng, yung parang may assumptions ka na sa tao na, ay, Oo. hindi kami swak. Tama yun. Dati naniniwala ko dun na. Like, Interesting. Leo ka. Ganon din, bubbly din eh. Tapos, confident, ganyan. Tapos pag, ba yun? Pag cancer, ay, Diyos ko, baka mabash ako. Pag cancer, masyadong emotional, parang ganon. Naniniwala ko dun before. Talaga? Anyway, natry mo na ba magpahula? Never pa. As Natatakot ako Bakit? Never pa. Okay. Nakakailang balik na ako sa Quiapo, pero Pahula ewan ko. tayo. Takot ako Nagpahula ako Try mo na. once, pero Oo. nakalimutan ko na kasi nung time na yun, hindi ako masyadong naniniwala. Parang, wala yan. Okay. Ganun. Hindi ko masyadong naalala kung nangyari ba yung sinabi niya. Ganun. Pero gusto ko i-try ngayon ulit. Oh my gosh. Malay mo, diba? Iniisip ko pala, kinakabahan ako. Iniisip ko pala, okay na ako, okay. Diba? Para baka malaman mo kung kailan ako mag-aasawa. Charot lang. Yan, yung ganon. Minsan gusto ko rin siyang alamin. Natarantin. Kaya gustong-gusto ni Kwani na tayo Kasi sabi, makaka-relate ka sa kanya. Sabi ko, oo. Habang nakikinig ako sa episode nyo na kasama siya, tango ako ng tango. Parang kung may kausap. Oo. Gets na gets. Magkabatch yata kasi tayo Nasa 30s ka na din, diba? Okay. So, yun. Oo. Speaking of 30s, dahil magkaedad tayo, this episode, pag-uusapan natin yung mga bagay na nami-miss natin nung 90s. So, sige, may question ako. Pag narinig mo yung 90s din, ano yung unang naaalala mo? Ano yung mga first na pumapasok Si Doraemon. Si Doraemon. Uy, oo. Pinapanood ko yun lagi nung Tsaka si Mojako. Late ko na nalaman si Doraemon Si Mojako talaga. Baliktad tayo. Ako naman, yung naging favorite ko na si Doraemon, ang dami nagsasabi sa akin, kamukha siya ni Mojako. Hindi ko kasi kilala si Mojako. Never ko siya napanood. Okay. Si Mojako yung orange na pag nababasa. Ay, orange siya. Haba. Akala ko siya blue din. Oh my gosh, paano siya naging kamukha ni Doraemon? Orange. Just bilog siya. Okay. Siguro kasi yun yung libreng panoorin ng bata nung hapon. Pag hapon, galing school, yun yung Tapos, ano pa ba? Pag uwi ako, naalala ko, yung palabas nun either Ghost Fighter o kaya Dragon Ball. Yan, Ghost Fighter. Oo. Kaya. Medyo gabi na yung Dragon Ball. Oo, na napanood ko. Diba? I-replay yun ng ilang beses, di ba? Oo. Ang galing. Tapos, ano pa ba yung mga cartoons nun, be? Napanood ko si Princess Flame of Recca. Flame of Flame of Recca.
Si Cardcaptor Sakura. Feel ko talaga noon nung bata ako. Ayan. Si yung medyo kwela nung panahon si Lupin. Oh yeah. Medyo bad si Lupin, di ba? Yan na yung mga... Ang daming... Ang ganda-ganda sila kay Fujiko. Magnanakaw naman. Ang cute ng mga yun Diba? dati. Uso yung mga crime anime nun kasama si... Ano ba yun? Yung nagiging bata siya. Tapos... Si Detective Conan? Yun, yung after nung episode, kinukwento niya kung paano nangyari yung... yung crime scene, parang ganun. Ang cute din. Oo. Hindi ko siya masyado nasubaybayan Sayang nga Kasi as in, ang napanood ko lang na matagal-tagal, yung... Saan nga si Eugene? Si Eugene, si Alfred? Ghost Fighter, oo. Sinong favorite mo doon? Ghost Fighter? Si Alfred. Ay, hindi. Kasi ako si Alfred. Hindi, parang favorite ko. si Dennis, tsaka si Alfred. Kasi usually, hindi ako mahilig sa bida. As in, si Doraemon lang ang bida na paborito ko. Usually, doon ako sa friend. Ganun lang ako. Si Alfred yung buhok, di ba? Tapos naka-red siya na damit. Tama ba? Tapos siya yung hindi. Siya yung laging palpak. Yung lampa. Si Alfred yun yung lampa, di ba? Yung parang, siya, medyo kabobo, parang gano'n. Tapos si Vincent yung parang pa-mysterious, ganun. Oo. Yun nga yung tapos si Eugene yung, siyempre, bida si Eugene. Yun. Wala tayong magagawa. Ito yan nun. Tapos ang nakakatuwa pa nung panahon, pagka yung, mag-start na yung show, ang sinasabi, hindi talaga title. Kita mo kung paano ko sa'yo sinabi na Ghost Fighter ang gusto ko. Yung nandun si Dennis, nandun si... Hindi title, characters ang sinasabi dati. Oo. Ang kulit ng mga bata noon Parang, ano ba yan? Title. Sunugin! Tama ba yun? Nakakatawa pa rin pag i-introduce yung pag maglalaban sila, di ba? Grabe. Oo, tas ang tagal ng yung tipong, grabe, sobrang bagal ng pangyayari dun sa mga palabas. Pero sa atin, grabe, ang tagal na yung ngayon yung isa pa, yung Slam Dunk. Ang tagal bago makashoot ng bola. Nakailang episode na. Yes! Pero nood naman ang nood. Ang kukulit natin noon. Mga din grabe yung patience natin. Oo, yung antayin natin siya the next. Oo. Tapos yung, ginagawa nyo rin ba yun habang nanonood kayo noon? Kayo, yung, naguhulaan kayo kung ano yung commercial. Tapos pitikan kayo sa kamay. Ay. Tide! Ganyan. Nagaganyan ba kayo? Kasi girl, mag-isa lang ako nanonood ng Ghost Fighter noon. Wala akong kalaro. Oh my God. Sa bahay nyo? Oo. Sa bahay nyo? Oo, sa bahay. Disadvantage ng nakakaluwag-luwag sa buhay. Grabe. The only child kasi ako, wala akong ato, wala akong kuya na pwede kong... Oh my gosh. Yung kapitbahay ko naman, ang tanda na, hindi na siya para manood ng Ghost Fighter. Ganon. So, yun. Ayun lang. Kasi kami nakikinood lang kami dun sa bahay ng lola namin. Tapos, nandun, kami magpipinsan, halos karamihan sa aming mga bata, wala kami mga TV. So, kumpulan kami din sa bahay ng lola namin. Tapos, kami, nagpipitigan kami ng kamay. Side! Ganyan. Tapos, Macdo! Iingay. Pag mali yung commercial. Hello? Ano yan? Nawala. Nawala ako. Pipitikin kapag mali yung commercial. Mali ka. Or, kunwari ako yung nanghula, hindi mo agad... Nawala ka, no, girl? Huh? Yan, narinig na kita. Yan, okay. Ayun. Sabi, asan na ba ako? Kunwari yung isang pinsan, nakatanggap na siya ng maraming pitik. Iiyak na siya. Tapos, yun, magagalit ng lola. Dami ko tuloy memories sa panonood ng TV.
Ano Ginagawa ko naman sa... noon, pag-commercial. Ako lang, mag-isa. Naalala ko pa nung pagkagaling ako ng school kasi yung lola ko pinababaunan ako ng, alam mo na, lunch, ganun. Pero may pera pa din. Syempre, pag bata ka, ayaw mo nung baon mo. Gusto mo yung bibili ka sa canteen, ganun. So, yung ginagawa ko, bibili ako sa canteen, tapos kakainin ko sa bahay yung baon ko. Habang nanonood ng Ghostfire. So, kinakain ko yung pilit hotdog. Saka yung kanin. Gano'n. Oo. Ang kulit mo, may baon ka na. Hindi mo talaga kinain sa school. Pinagpapawis mo lang. Magkano baon mo sa school dati? Elementary? Diyos ko, hindi ako makarelate dyan sa may baon. Sa may baon na may pera pa. Kasi ako eto i-reveal ko dito na ako ay nadaya noon. Wow! Kasi nung grade 1 ako, first day ko bukas. Linggo ngayon linggo. Binigyan ako ng tatay ko ng 2 pesos. Pagpasok ko ng Monday, nagastos ko yung piso. Pag uwi ko, syempre may sukli pa akong piso. Ate ko, 2 din ang binigay. 2, talagang matanda na. 2 pesos binigay sa amin pareho. Pag uwi namin, ang ate ko, wala na yung 2 pesos. Naubos na niya. Tapos ako, may sukli pang piso. Ang ginawa ng tatay ko, nakalapag din yung piso. Sabi ko, yan po, may piso pa po ako. Nilagyan niya ulit ng piso. Sabi niya, ayan, very good. 2 pesos na ulit. Ganon, kada gabi, binibigyan niya ako ng piso. Piso? Yung ate ko, 2 piso. Kada gabi, binibigyan niya ng 2 piso ang ate ko. Pero year yan, tapos sabi niya, ano yun? Hindi, ahead ako sa'yo eh. Ahead ako sa'yo, di ba? Okay. 1994? Tama ba? Kasi 2000 ako nag-graduate ng elementary eh. Oo. 94 ako, nag-graduate. Oo. Pero sadyang yung piso, medyo maliit talaga. Kasi sa matotal, di ba, piso naman talaga yung value ng nagiging baon ko per day. Kasi nga, lagi naman nilalagyan niya lang ng may tira lang ako, kaya gano'n. Parang sabi niya, kino-condition ni Papa yung utak ko na 2 pesos ang baon ko per day. Pero in reality, piso lang naman, nilalagyan niya lang ako ng piso kada gabi. Pero parang tagal ayun, piso. Naalala ko, ang baon ko nun parang elementary ako, 15 pesos. Oo. Tapos, per day? Or? Per day. 15. Oh my gosh, ang tapos laki. may baon ako. Kasi na yun, girly, para mga 1990, ilan taon ba ako? Ilan taon ba? 1997, ganun. Tapos, nag-increase siya ng... Nag-kinder ka ba? Oo, nag-kinder ako. Nag-kinder ka ba? Hindi ako nag-kinder eh. Matanda talaga ako. Pero, wala na, parang kinder, ano bang kinuha ko? 2 lang, girl, hindi na ako nag-nursery. Hindi na ako diretso prep. Kasi, hindi ata ako pinapasok ng kasi diretso na ako grade 1. Matalino. Super late kasi ako pumasok. Agad? Na ako. Kasi wala naman sa amin kinder. Walang kinder na school sa amin. Walang teacher na kinder. Siya. Tapos, kasi small barangay lang kasi kami. Tapos, ang grade 1, isang teacher. Tapos, grade 2 and 3, isa lang ang teacher. Sharing yung 2 grade. Tapos, 2 and 3. 4 and 5, share ulit. Tapos, grade 6, 1:1 lang yung grade 6, isang teacher. So, bali, total of 4 lang. 4 lang ang teachers dun sa elementary school sa amin. Dun sa, dun sa, kung saan ako, medyo lumaki. Saan to? Sa Batangas? Hindi, yun ay sa Bicol, sa Albay yun. Kasi doon ako talaga, yun ang birthplace. Tapos nag-transfer lang ako dito sa Batangas, 2011 lang ako dito. Okay. Transferring. Nakarating ka na ba ng Bicol? Di pa.
Oh, ang alam ko parang 7 hours ba? 8 hours yan from Manila pag nag-bus. Tama ba? Mga ganun. Na gana? 7 or 8 hours na drive ata yan. Tama ba ako? From Manila? Pero hindi Siguro pa- kung mga Cam Norte. Pero kung Albay, mga from Manila, mga 10 hours. Siguro super bilis na ng 9 hours. Oh, Sobrang bilis na nun. okay. Paano Pero pa malayo. nagbabas? Kasi nagbabas ako from here sa Batangas. Inaabot ako nung last na uwi ko, last month, pagpapunta doon, 14 hours, pagbalik dito, 16 hours. Tagal nga. Ang sakit. Ang tagal. Nakakainip pag hindi ka sanay. Pero may Pero mga sanay sleeper na ako bus, eh. di ba? Yung mga pwede kang matulog, pwede kang mag-CR sa loob, mga ganon. Hindi ko pa siya na-try. Hindi ko na-timingan yun. Gusto ko nga rin ma-experience yun. Di ba? Tapos dahil nga, para maranasan ko naman yung hayahay na biyahe. Ayun. Ever since na Maynila ka na? Hindi. Sa Laguna talaga ako. And then, napunta ako ng Taguig dahil sa work. Grabe. Ganun. Nasanay na ako dito. Anyway, naalala mo Grabe, ba Laguna ka lang, pero... Mm, Oo. Yeah. ayun. Naalala mo ba, girl, yung mga... Ano mo yung palabas naman sa umaga? Yung mga Hiraya Manawari. Ano pa ba yung isa? Yung about science. Umaga, parang... Oo. Parang hindi ako nakapanood ng TV sa umaga. Batibo. Siguro ganun. Wala. Never. Hindi ko siya alam. So ngayon ko lang na-realize, kaya hindi ko siya alam kasi umaga pala siya. Umaga. Pinapanood ko My siya gosh, ngayon ko lang. Waso. Bago ko okay, kaya. Kasi, Siniskwela. gabi Hindi mo lang nabuti kami lang. siniskwela. siniskwela, oo. Nakakasilay naman ako sa siniskwela. Art Angel. Art Angel. Late Tapos, na Art Angel eh. Blues Clues, mga Oo. ganun. Mhm. Pero Hindi wala ko na kasi naanin kaming pati ano. book eh. Wala akong... Anong oras ba yun? Basta umaga siya, mga 8 o'clock yata na umaga. Kasi nalala ko 10 a.m. yung pasok. Kasi nga nasa Laguna ka. Kami talaga super iba, magkaiba yung natin kasi nung elementary ka ba, half day ka lang. Or whole day. Naalala ko meron kaming pang umaga tsaka may pang hapon. Yun. Yung panghapon, yung hapon na 10 o'clock na. Tapos merong maaga ng maaga, para mga 8 a.m. ganun. Dalawang batch. Pero saglit ka lang parang 4 o'clock or 2 o'clock uwi ka na. Depende sa kung anong oras ka pumasok. Ganun. Kaya narinig ko yan sa narinig ko yan sa Cool Pals na may pang umaga, may pang hapon na batch. Nagulat ako kasi sabi ko, nung unang panahon pa pala yun. Panahon nila, mga 40s na sila, Kuya GB, di ba? Nagulat ako kasi sa batch namin, walang ganon. 7 a.m. kami, lahat lagi. Kami, 7:30 to 4. Ganon. 7:30 Partida, pa yun? Yung teacher namin, may kahati pa kami kay teacher, ha? Kaya, tas whole day kami. Pakaawa yung teacher namin. Pagod na Araw-araw pagod. pa kayong nagpa-flag ceremony nun? Oo, araw-araw. Tapos, pa siya, pag na-late ka pa, di ba? Kayong mga late, magsasariling flag ceremony kayo. Ganon sa amin eh. Mga latecomers, pila, ganon. Hindi ko maalala Parang kung sa anong araw din kami. Alam ko parang every Monday naman yung sa amin, flag ceremony namin. Pero 8 a.m. Ano ba yan? Bilad sa araw, gano'n. Public or private? Private. Baka private kayo. Kaya. Baka once a week kayo. Once a week kami, Mondays. May service ka. Oo, may service ako. Oh my God, just 15 pesos ang bakon. Service ko ng jeep tapos ng mga matagal na parang tricycle na lang kasi sa kapitbahay namin. Kasi malapit lang naman eh. Tapos naalala ko one time, pinagalitan pa ako ng nanay ko. Kasi malapit lang yung school sa bahay namin. Tapos nilakad ko yung May kasama ka. Wala, ako lang. Feeling independent. Grade 1 pa lang. Kaya, ko, kahit ako nanay mo, papagalitan kita. Diyos ko, Lord. Kaya yun, naging tricycle na Nakakatakot lang. kaya.
Ano ka ba? Iisang yaman ka ng magulang mo, tapos ka maglalakad ka mag-isa. I can't imagine. Ano pa ba? Nakaka-wonder talaga yun. Mabalik tayo sa throwback 90s. TV, Kami wala. umaga, hapon. Hindi ko na imagine yun. Oo. Sa gabi, ano ang Pag sa drama? Kasi uso nun yung mga drama mga Mara Clara, Ay! Mula sa Puso, Oo. ano yung Medyo- Ako Sa'yo, ano yung mga pinapanood mo nun? Ako kasi, for a context, kung bakit late ako naka-experience ng panood ng TV. Kasi 1994 ako nag-start mag-klase. Pero 1996 ako naka-experience manood ng TV. Kasi nag-transfer ako noon ng school. Nung ako ay nag-grade 3. Naging transfer ako dun sa barangay kung nasan yung lola ko na pinapanooran ko ng TV. So, ang pinakauna kong teleserye na napanood, nandito na ako. Basta Judy Ann, siya, teleserye. Oh my God. Hindi ko na maalala, alin ba na ako na? Sinad-sinad Mara Clara natin or- kay Judy ano? Alin ba na ako na? Mara Clara or Mula sa Puso ni Claudine? Or nag-overlap ba sila? Hindi ko na maalala. Parang magkasama pa kaya sila sa telenovela. Pero naalala ko nga, parang pak na pak si Judy Ann noon, pak na pak si Yes. Claudine Barreto. Claudine. Yes. Sino ba yung Oo. love team niya? Si Judy Ann. Tsaka Nino. Judy Si Ann. Judy Ann, si Wawi. Si Wawi. Oo, Yes, yung sabi. dancer. Yes. Tapos si Claudine. Hindi ko alam kung Rico yan ako siya Rico noon. yan, tsaka si Dieter. Sino mas gusto Ano mo? ba? Si Rico yan o si Dieter Ocampo? Hindi ko bet si Rico yan eh. Ah, talaga? Pero gusto ko, oo. Oo. For Claudine na. Pero pag sila magkasama ni Claudine, gusto ko. Pero, Pag na hindi lang. ko maalala kung sino yung gusto ko dati. Ang naalala ko, Parang si Jerry gusto ko yata, talaga gusto ko nun. ang gusto ko talaga kay Claudine nun is si Dieter Ocampo. Hindi, ayoko kay Rico yung parang masyadong mabait. Tapos alam mo yung gwapo nung 90s, hindi siya pasok sa ganun, pang matinee idol. Mga gwapo nun sila, Patrick Garcia, alam mo yung mestizo, na mataas dong, di ba? Oo. Ganun. Sino na yun? Oo. Siguro kaya hindi ko gusto si Rico yan kasi di ba hindi nga ako mahilig sa bida. Oh, Kasi, pwede. dun sa sa saan ka man naroroon, gusto ko si Rosenda. Sino Yung si short hair, Rosenda? bandita. Di ba yun? Si Tatlo Rosemary, sila. Oo, naalala ko. si Rosemary, si Rosario, si Rosenda. Si Rosenda ang gusto ko doon. Naalala ko na yun. Tapos, yung tatlo ka. Mahilig ako sa ganun, yung medyo kontrabida. Pero, ayoko rin naman ng pinakang main na kontrabida. Yung medyo lang. Wow! Okay. Tapos, naalala ko nun, parang nahook talaga ako nung lumabas na yung mga, alam mo yung kay Thalia, yung, ano ba, Marimar, Ay, oo. Monica Brava. Ay, nako, grabe. Gabi Monica Brava, grabe. Ganda, parents ko nun. Diyos ko, inabangan namin yun. Nagagalit sa amin yung lola ko. Kasi nanonood kami ng Monica Brava. Kasi bawal ba? Di ba ang daming halikan kasi doon. Oo nga. Oo. Ay, grabe naman. Latina. Talagang nawiwindang ang lola. Oo, Ang lola ko. Ay, grabe kayo, nanonood kayo niyan. Gaganyan siya. Akala mo naman, gagayahin na namin. Monica Brava. Ganun siya. Tapos nauso din yung F4, yung puro Taiwanese Yes! Japanese. Diyos ko, Oo. naalala ko yung F4, talagang uuwi Yes. ako habang nakikipaglaro sa labas. Sino gusto mo sa Yeah. F4? Sa F4? Ko noon, syempre gusto ko yung mapa-mysterious si, hindi Vincent yung pangalan nun eh. Shucks, nakalimutan ko na yung Street You Care. Sino Gusto ko si limot to yung Chinese name nila eh. Gusto ko yung tahimik, si Vic Su. yun ang favorite mo. Ako naman gusto ko yung straight na hair. Wait lang, search natin kay ChatGPT kung sino siya. Baka si, Hindi. Ano ko yan? Nakalimutan ko na. si Kensu. Kailangan ayaw ko. Basta Meron yung akong pinapos straight yung hair. Ayaw. Apat sila na hindi. Di ba may Ken ba? May Ken ba? O may invento lang? Hindi nga masyadong benta. Tapos si Vic, si Jerry. Sino yung isa? Pinakaayaw ko si Jerry eh. Parang napaka-red flag niya.
Okay. Parang hindi ko pa yan subaybay ha, pero may na-build siyang inis sa akin. Parang inis na inis ako dun sa Jerry. Kasi pag nakikita ko siya sa commercial, parang hindi ko siya nasubaybayan eh. Pero sa commercial ko lang siya nasusubaybayan. Inis na ako kay Jerry. Kasi parang very patient siya, si Vic. Sino nga yung isa? Hindi ko malala. Si Ken, tsaka iba sa yung straight na hair. Yun yung gusto ko that time. Kasi cool lang siya, tahimik lang. Naalala ko nga, parang ba yun? Naging jowa? Hindi Dati, parang akala natin, kilig na kilig tayo dun sa mga, alam mo yung mga red flag na ginagawa ng lalaki, yung maiinis siya sa girl, nakatakin niya, ganun-ganyan. Parang panahon natin, parang hindi naman, hindi siya ganun ka-big deal. Unlike ngayon na, ginawa niya yan. Ganun, baka mabash yan online kasi violence or basta ang dami nang masasabi ng mga netizens. Pero naalala ko dati, kilig na kilig ako sa ganun. Tapos kahit yung mga Korean novela, di ba may mga ganun din na scenes na hatakin niya yung girl or ipapahiya niya or whatever. Parang binubuli. Ganun, yung binubuli, ganun. Kilig na kilig tayo noon. Isipin mo yun, wala lang. Oo, parang tapos ngayon parang ako hindi kasi ako masyadong mahilig nga sa so medyo nagugustuhan ko yung story pero naiinis ako kasi yung ending nakakatuluyan yung parang para sa akin parang hindi naman siya kapili-pili kasi nga parang sa generation ngayon parang red flag siya. Parang ganon. Okay. Tapos naiinis ako kasi yung mga character dati ni Dieter Ocampo. Alam mo yung ang bait niya, pero never talaga siya pinili ng bida. Talagang dun sila sa may mga anger issues, yung may mga... Naiinis ako dati. Lagi akong nasasaktan para kay Dieter. Dieter Ocampo talaga tayo. Si favorite mo na lang na love team nung 90s, sino? Ang dami kaya. Akala ko talaga si Claudine, tsaka si Hindi ko maalala kung sinong pinakang gusto ko dati kay Claudine. Kasi si Claudine gusto ko dati eh. Si Claudine, yung ko yan, or si Dieter Ocampo, o sino pa ba uso na? Julina Magdangal, sino ba yung partner niya? Si Marvin Agustin, si Juliana at si Wawi. Sino pa ba yung love teams nun? Ito, kinikilig ako ito dati. Si John Prats ba yan? Hindi. At si Hart? Hindi, yung isa. Yung kapatid niya, si Camille Prats, tsaka tatlo yan sila. Hindi ko yun subaybay. Pero ko siya late ko na siya nakita. Yan, Jimmy, TJS. Hindi ako makarelate dyan. Kasi ng weekend. Wala. Oo nga. Kasi wala akong TV nun kasi nasa amin ako nun. Kaya pala hindi ako makarelate. Ngayon pa lang, yan lang sa akin nag-sink in. Either umaga or weekend siya. Kaya hindi ko siya napanood. Oo. Alam ko na. Ito hindi siya super sikat. Ang pinakang gusto ko talaga noon, na gusto ko magkatuluyan sila sa sobrang gusto. Si Angelo tsaka si Bobby Andrews. Medyo late na yata sila, pero ang ganda nila. Gusto ko yung movie nila na yung naging, hindi ko alam yung title ng movie pero parang ang naging theme song nila, yung kanta ni Jaya na Wala Na Bang Pag-ibig. Hindi ko alam kung yun yung title ng movie. Ang ganda nun. Akala ko talaga nagmamahalan sila. Tapos, talagang parang hindi ko ma-imagine na may iba silang asawa. Okay. Sino pala yung artista na binili mo yung cover na notebook? Di ba uso yun dati kapag... Uso siya. Di ba yung pero cover na notebook mo artista? Oo. Hindi. Lagi yung cover na notebook o flower. Hindi ka bumili ng gano'n. Okay. Hindi ako, wala akong power na mamili. Sino sa'yo? Wala, hindi rin ako bumili nun kasi parang hindi naman thing sa amin yung ganon. Pero nakikita ko siya lagi pag pupunta kami ng bookstore o kaya bibili na kami ng school supplies. Naalala ko, pinaka-exciting na part ng
pag nung bata ko is yung pasukan na kasi bibili na ng notebook, bibili na ng shoes, bibili na bagong uniform, mga ganon. Tuwan-tuwa ako ng ganon. Pero syempre, tipid yung parents ko, bibili na nila kung ano yung kailangan ko. Hindi kami bibili ng mga flower na pencil case, yung mga pantasang ganon. Hindi. Syempre, bibili nila yun naman ang iniiwasan ko. Kasi, yun naman ang iniiwasan ko, yung first month ng pasukan. June, to be specific. Ayaw ko yun kasi ang dami nilang bago. Nahihiya ako kasi ako yung mga ni-rework na yung mga ni-recycle na notebook, yung hindi naman siya nauubos, 'di ba? Lahat ng pages, 'di ba? 80 to 100 pages siya, isang notebook. Kasi yung mga hindi nagamit na pages, i-compile namin 'yan. Tapos pipili kami ng cover na favorite namin, tapos itatahi namin siya into another notebook, ganyan. Tapos parang i-recycle namin siya. So, ang bibilihin lang namin, minsan kalahati lang, ganun. Tapos yung mga kaklase ko, mga bagong shoes, kasi kami, Tapos syempre pag hindi, solo ka kasi. So, hindi ka ng mga hand-me-down ng mga gamit. Uniform, shoes. Wala. Pero gusto ko yun kasi ako pang-apat. Naalala ko nung bata ako, wini-wish ko lagi na sana may ate ako. Kasi, alam mo yun, nakikita ko yung mga kaklase ko na may ate, hinahiram nila yung damit, hinahiram nila yung bag, yung mga ganon. Ako wala. Hindi naman maganda. Hindi din kasi parang ikaw yung maghahanap ng sarili mong wala kang idol, kumbaga, nung bata ka, hindi mo alam anong uso doon. Wala kang wala kang pattern, mag-discover ka ng sarili. Yun siya. Kaya medyo mahirap. Yan ba lang yung yun ang disadvantage pag Yan isa sa mga kokonting yung parang medyo problema talaga siya Struggle siya. Bata, Tapos nainggit pa ako ng girl kasi kapag, halimbawa, di ba pag sa school may nang away sa'yo, tapos may kuya siya, o kaya may ate siya, pupunta yung ate niyo, o kaya yung kuya sa classroom namin, ganun. Ako wala akong ganun, girl. Nakikikuya lang ako sa best friend ko, ganun. Di sa pinsan mo? Wala din eh. Wala akong pinsan na lumaki na kasama ko dito sa Laguna. So, yun, parang kanya-kanya talaga. Speaking of ate sa usong-uso nung time na yon. Doon sa amin, ang pinakang matinding laro noon sa amin, Chinese garter, yung jackstone, ganyan. Mother, sister, cat. Pag sa Chinese garter, tsaka 10-20, kung alam mo yung 10-20, alam mo yun? Yan, pag dyan, sobrang hina ako dyan. Sobrang hindi ako proud. Hindi talaga ako mapakinabangan ng group. So, hindi nila ako sinasali ng mga schoolmates ko. Tapos, pag nakikita nila yung ate ko, dyan papasok yung sinasabi mo. Pag paparating na yung ate ko, sinasali na nila ako, sali na natin yan, nandiyan na yung ate niyo, patay tayo dyan. Sinasali nila ako. Dahil nandiyan yung ate mo, gano'n. Nambugbog yun hindi yung saling kapatid ko, gaganon siya. Totoo yun. So, nag-agree ako legit yun. Yung may magtatanggol sa'yo. Diba? Kasi, pinag-aagawan lang nila ako pag jackstone, basta yung mga laro ng mga tsinelas, yung mga laro pa kasi kami dun sa tsinelas dun kasi ako magaling, tsaka jackstone nga. Lahat ng exhibition, magaling ako nun. Pero Chinese garter, ay nako po, inaayawan talaga nila ako. Buti na lang nandyan yung ate ko. To the rescue. Basta yan nun. Okay, sige. To end this episode, naka 43 minutes na pala tayo. Baka pakilitan ako ng editor natin. Ano sa tingin mo? May final question na lang ako. Ano sa tingin mo yung do you think yung mga bata today are missing something out on something we had back then? Parang kung may namimiss ba sila? Na hindi sila lumakas kung hindi ko masabi na mas maganda yung 30s.
Mm-mm. Kasi may advantage naman sila ngayon eh. Pero siguro masasabi ko lang maganda, may balance pa rin sila. Yung nagagadget sila pero mas maganda pa rin maglalaro sila sa labas. Kasi nagbe-build siya ng yung personal connection talaga, hindi yung puro virtual. 'Di ba? Kasi kaya ang nakakalungkot lang ngayon kasi yung mga bata ngayon, ang dami nilang options na papanoorin, lalaruin. Tapos hindi na siya yung talagang personal na maglalaro sila. Yun lang, nakakahinayang lang. Yun yung nami-miss nila, yung personal na interaction. Kung introvert ka, pabor ka sa panahon ngayon. Oo. Kaya mong magsaya kahit ikaw lang. Pero kahit na, iba pa din. Ako, feeling ko yun din yung nami-miss ng mga bata ngayon. Yung maglalaro ka sa labas. Kasi dun mo Tapos pakakyat ng puno. Diba, doon mo ma-develop yung social skills mo. Kahit bata ka pa lang, diba? Paano makikihalubilo, paano mo maintindihan na ganito dapat yung ugali mo pag nasa harap ng ibang tao. Paano mo, anong gagawin mo pag pinagtutulungan ka. Di ba gano'n? Tsaka kahit physical lang na naggagalaw ka talaga. Naalala ko dati, nagmumuro-muro pa kami hanggang gabi, di ba? Talagang gumagalaw tayo noon. Tapos na-develop hindi tayo puro upo. Di ba? Yung skills puro natin na mag-strategize. Let's say, gusto natin kunin yung mga kapitbahay. Anong gagawin natin? Alam mo yun? Sobrang simple lang ng buhay dati, pero na-miss ko yun. And nalulungkot ako na hindi masyadong nagagawa ng mga bata ngayon yun. No? Oo, konti na lang nakakagawa ng ganun. Meron pa din. Yung iba kong pamangkin, parang sa pamangkin kong 6, isa lang so far ang hindi nakakapaglaro sa labas. Ang hindi na-experience. Pero makakalabas din yun. Ang ate ko, parang inaano talaga nila na kailangan nakakapaglaro sila sa labas. Yung pagpapawisan sila sa labas. Maganda kasi yun. Ito last question na talaga to. Sa tingin mo, kung hindi nag-i-exist ang social media ngayon, sa tingin mo ba mas magiging masaya yung mga bata? Or hindi? Oo. Feeling ko, kasi kasi pag may online, mas maaga sila na-expose sa mga pressure, sa mga... True, diba? Ang daming na-expose sila sa mga bagay na hindi pa nila dapat na-entertain. Yung mga sayaw-sayaw, pag may make-up. Ang dami, parang ang dami mas maraming negative. Mas kaysa lalo sa positive. Naagang maging conscious kasi may social media. Alam mo yun? Nung bata ko, naalala ko, grade 6 ako, hindi ko naman problema kung anong make-up yung kailangan kong gawin lagay sa mukha ko, di ba? Ang inaalala ko lang kung anong susuotin ko sa Christmas party. Yun lang. Ayun, grabe. Grabe yun. At saka yung mga comparison ng mga kunwari, yung classmate mo, malalaman mo na, proud na proud sa kanya yung nanay niya. Yung sa akin, hindi. Parang magkakaroon ka na ng ganon, sa ganon kaagang edad. Diba? Kasi nakakita mo Tsaka tapos yung mga sayaw-sayaw. Oo, diba? Yung sa TikTok, may tapos, mga madalaswam. Tapos tapos meron pang alam mo yung, tayo noon, mas napapractice natin yung patience natin. Kasi kunwari, mag-research tayo. Ano ang ganito, certain word, talagang pupunta tayo ng library, pupunta tayo hahanapin natin yung book, alam natin yung mga encyclopedia, alam natin yung mga ganitong title ng books, yung dapat nating buksan. Samantala ngayon, Google ka lang. ChatGPT, di ba? Di ba? Sobrang dali. Tapos pag mahina ang internet, magreklamo. Samantalang tayo noon, mag-download na ng picture. Diba? Super bagal. Pero napag-patient pa rin tayo. Naalala ko pa dati. Kakamiss talaga. Ang dami ko naalala tuloy. Nung dati, naalala ko pagka gusto namin manood ng movie ng tatay ko, pupunta kami sa Video City. Tapos magre-rent kami ng DVD. Tapos, kapag may ibang nakahiram nun, kain pa namin na matapos nung huling humiram bago kami makakanood or bago namin may hiram. Grabe, no?
Oo. Ka-patient nga. Grabe. Para makanood ka, di ba? Maglalaan ka talaga ng certain time. Kasi magpa-penalty ka pag hindi mo sila ibalik within that period of time. Di Kahit ba? na yung mga Tapos ano ka pa? tawag ito, kahit na yung mga teleserye or yung mga, let's say yung cartoons, Oo. di ba? Inaabangan natin talaga siya. Kasi lalabas siya next Aabangan week. mo talaga Ngayon, kasi Netflix, isang yes. binge na lang. Kaya Andyan na nga. lahat. Oo. Wala lang. Pati nga movies noon eh. Mga movies noon. Kung may pera ka, abangan mo talaga sa sine. Ngayon parang, hindi naman ako sure kung maganda eh. Abangan ko na lang sa Netflix after 3 months. Parang ganon. Hindi ba para isang Tapos, ganun? basta ang daming ang dami nating choices. sobrang dami. Mas Ano, pinabilis yung mga bagay-bagay. Kasi yung patience talaga. Ayun, maraming salamat din sa pag-join sa podcast today. Can you, meron ka bang closing Yes. remarks? Any message? Or gusto mo ba i-promote ang podcast mo? This is the time. Yun, nag-enjoy ako dito. Yes. Nag-enjoy ako dito. Sana naman makabalik. Yes, oo. Marami pa tayong topic sa pag-uusapan. Actually, Masaya. dito na to. Ayun. Kung narinig nyo to dito, baka naman, maka-spot din kayo sa, sa podcast, The Original Podcast. At saka sa mga kaibigan namin, yung Pinoy Mimology Podcast. Same kayo ng di ba? Oo. Same kayo na, manager. ng studio. What? Tapos, nandun si Kwan, si Lawrence, tsaka si Cancer PH, at tsaka si promote din natin si Gagi Podcast. Crush ka no? Sino ni yun? Linus. Ay, si Linus. Si Linus. Okay, sige. I-guest ko si Linus sa aking next episode. Oo. Message ko siya mamaya. Sige. Crush ka daw niya. Saan? Tapos, oo. Saan namin maririnig si The Original Podcast, girl? Sa ngayon, Spotify pa lang. Tatry ko kung ma-upload ko siya sa ibang channels, sa ibang platforms. Hindi ko pa na-explore eh. Okay. Sana, pag nag-okay na yung wifi ko. At saka kung may dito, kung may nakikinig na Bicolano, meron akong friend na taga Bicol Podcast. Tapos may ang host doon si Bon at saka si Tin. Ayun. Tapos, sino ba? Kung may nakalimutan ako. Ay, susunod na lang. Sige, so susunod na episode. Anyway, Siyempre makinig sila ng Cool Pals. Kasi yes, Cool favorite Pals. natin. Yes, oo. Anyway, so sige, ilalagay ko na lang sa episode description yung link ng podcast niya. Pero if you guys are in Spotify, you can search it The Original Podcast, as in D-I Original Podcast. Yan. Doon si Martina. And ang kanyang topics are mostly mga buhay-buhay, anything under the sun. So, ayun. Maraming salamat. Thank you, babes, for listening. And see you on my next one. Goodbye. Thanks again, Tin. Bye-bye. Bye-bye. Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worthy.